Samantala, DepEd sinigurong sapat na ang mahigit 170 days sa school year 2024-2025. Erlo Bringas sa detalye. Erlo. Good morning, Kuya Nelson, Kuya Jen. Tiniyak ng Department of Education na magiging sapat ang nakalaang school days ngayong school year sa taong 2024-2025 para maituro mag-aaralin sa baga mag-aaral. Sa ilalim kasi ng kakabukas na school year, meron lamang 173 days na nakalaan para sa mga mag-aaral. Ayon sa DepEd, hindi na raw kailangan magpatupad pa ng class suspension sa buong school year. Pero kung sakaling magkaroon naman ng bagyo at iba pang kalamidad at iba pang instances, plano naman ng DepEd na ipatupad naman ang tinatawag na distance learning sa mga apektadong lugar kapalit ng face-to-face learning. Maliban dito, nakatakda ding magbigay ang DepEd ng mga self-learning modules sa bawat estudyante. Ang mga module ay maaaring maiuwi ng mga estudyante at gamitan na lamang ang mga ito sa mga panahong magsasagawa ng face-to-face classes. Maalalang maagang sinimula ng bagong school calendar ngayong taon dahil nga sa nais ng pamahalaan na bumalik na sa dating school year. Sabi ng DepEd, Kuya Nelson, Kuya Jen, yung start nga ng pasukan ngayong July 29 ay tatagal hanggang April 25 at iyahanay raw ang school break mula sa dating April at May kung saan kasagsagan ng summer season o mainit na panahon sa Pilipinas. Upang sa ganun makapag-adjust na muli at maibalik sa dating pasukan o dating start ng school year o yung mga nakasanayan ng mga estudyante natin. At una na nga sinabi ng DepEd na possible din na i-consider nila yung tinatawag na make-up class para dun sa mga lugar na late nang nakapagbukas ng klase dahil naapektuhan ng bagyong Karina. Yung mga latest, Erlo Bringas para sa 100% balita. So option pa rin pala ngayon, Erlo, yung tagto online. Kaya sabi mo, 170 days. Ang problema yun, Nelson, pag may baha, may ulan, di ba, may kalamidad, maapektuhan yung school calendar natin. So, ang option, Erlo, ay yung parang online. Yes, Kuya Jen, yun yung isa sa mga option ng DepEd, yung online o kaya naman yung pagbibigay ng module dun sa mga estudyante. Possible kasi na kapag nagkaroon ng kalamidad sa isang area ay baka mawalan din ng internet connection at iba pang mga pangyayari katulad ng nawalan ng kuryente. Kaya isa rin yun sa kanilang kinoconsider. At isa pa sa kinoconsider nila last time, yung pagkakaroon ng make-up class kung aayon ng panahon para dun sa mga lugar na late nang nakapagbukas ng klase o August 5 na nakapagbukas ng klase dahil nag-rehabilitate pa dahil sa naging epekto ng bagyong Karina. Ayan. Salamat na marami, Sir Erlo Bringas! Pero dapat talaga, Nelson, malaking